Patay ang isang pahinante matapos sumalpok sa poste ng traffic light sa Quezon City ang kanilang truck na may kargang sako-sakong harina. Depensa ng truck driver na walan po daw siya ng preno. Ang mainit na balita hatid ni Jomer Apresto. Wasak ang harapan ng wing van na yan matapos sumalpok sa poste ng traffic light sa bahagi ng Mindanao Avenue, Congressional Intersection sa Quezon City pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Ayon sa Traffic Sector 6 ng QCPD, patay ang isa sa mga pahinante habang sugatan ng driver at isa pang pahinante. Lumabas sa investigasyon nila na ang namatay na pahinante tumalon sa wing van. Naisugod pa siya sa ospital pero hindi na rin umabot ng buhay. Sa kwento ng 43 anyos na driver ng truck, galing silang Pampanga at papunta sana sa Taytay Rizal para ibagsak ang karga nilang harina na aabot sa 22 tonelada. Pakaliwa na raw sana sila sa Congressional Avenue nang maramdaman niya na wala ng preno ang truck. Kaya pag-apak ko ng preno, hindi na kumagat sir. Pumili siya. Pangalawang apak ko, wala na talaga. Sinabi ko sa painanti ko nga, wala na tayong preno. Di ko na napansin sir na tumalon pala siya. Hindi niya raw lubos akalain na mawawalan sila ng preno, gayong sinuri naman nila ang truck bago umalis. Galing pa nga kaming Subic hapon eh. Pahaon palusong doon. Pero okay naman siyang tumakbo sir. Oo nga sir, nahawa nga ako. Pati yung painante ko. Nabanggapan ng wing van ang isang sedan at isang taxi bago tuluyang sumalpok sa poste ng traffic light. Ligtas naman ang sakay ng dalawang sasakyan. Pasado alas 5:30, sinimulan ng MMDA Emergency Group ang pag-clear sa naaksidenteng wing van. Ang purpose lang po namin dito para i-clear lang tong truck. Yun lang po ang advice sa amin. Pagdating namin dito, nadatnan namin na ganyan pala yung nangyari. Ang laman niyang mga arena, wala kaming idea kung anong mangyayari kung anong gagawin at kung saan namin dadalhin. Mananatili sa kustodiyan ng Traffic Sector 6 ang driver at pahinante ng wing van habang gumugulong ang investigasyon. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News.